Alright, welcome back mga kajani. Ito po ang inyong lingkod, kajani ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So sa mga bago po sa aking channel, welcome po. At sa mga solid subscriber, magandang umaga po sa inyo lahat. Ingat-ingat po sa ating araw ngayon at sa ating mga gagawin sa maghapon. Always pray bago tayo umalis, bago tayo pumasok sa trabaho. Magdasal po tayo ng mataimtim na sana po malagpasan po natin ang mga problema na ating kinakaharap at sitwasyon natin ngayon mga kajani. Always pray hard, it works. So mga kajani, please subscribe, like, share, hit nyo yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about online lending app na usapan, update, review at kung ano-ano pa basta usapang online lending. So sasagutin po tayo ngayon mga kajani ulit. Medyo talagang dito muna tayo sasagot na lang para di tayo na-istorbo sa messenger natin, no? Inuulit ko po ha, kasi meron pa po mga siguro mga bago nga, mga lalo sa Facebook page. Pasensya na po talaga po kayo, hindi na po muna ako sasagot talaga. Ulitin ko lang po, pasensya na po. Humingi lang po ako ng konting pangunawa. Na po. Medyo kung di ko na tayo masagot dito na lang po sa YouTube natin. Gagawa na lang natin ng video mga kajani. So yun, may sasagutin tayo dito. Tanong, okay, nag-share siguro siya, no? Shoutout po, Ruby Durol. Grabe nga po talaga. Microloan, pinadalahan ng text yung lahat ng contacts ko. May angry emoji. Pati mga anak ko, nakakagalit po kasi minor pa yung mga anak ko pinadala ng text. Wala talaga silang pakialam. Well, that's part of their system, mga ola. Kahit hindi po ninyo nire-reference ninyo o ginagawang guarantor sa inyong mga utang, ay gugulihin po talaga nila. Kaya nga yan po yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi na po ako umutang sa mga ola. At yan po yung mga mga modus nila. Kaya naguluhin kasi kahit yung mga wala pong alam sa mga hiram ninyo, sa mga ola ninyo, doon sa mga utangan nyo, lending loan, sa mga online loan, ay pati sila mapaperwisyo. Kaya nga yan ang naging una kong naisip na wag nang hiraman kasi nga ganyan sila walang respeto sa kapwa kasi yan po talaga yung sistema ng kanilang pagpapatakbo ng kanilang lending company. So yun, pero kung kaya nyo po kausapin nyo po, baka yun po yung baka kasi hindi lang kayo nakokontak kasi nga sabi sa inyo, pag hindi na kayo nakokontak ng mga ola, yung mga contacts po ninyo guguluhin talaga nila. At kung kaya na pa po magpalit ng SIM, pero sabi kasi pag nagpalit kayo ng SIM, yung mga contacts nyo gugulihin yun nga ang problema dyan. At hahalugugin po talaga kayo nyan kung saan kahit sa Facebook. Kung kayo hindi naka-private, doon po sila magko-comment yan, kung ano sasabihin yan po gagawin talaga gana. Then ito po, shoutout po Ma'am Rochelle Coquilla. May tumawag po sa akin kanina, sinabi po ipapasa na sa legal nila, kaya kailangan daw po bayaran sa hanggang Friday. Yung legal department daw yung tumawag. Sir, totoo po ba yun, sir? Legal department, hindi ko alam kung totoo yung legal department ng mga online lending kasi pag sinabi kasing online lending, alam nyo na, hindi man nagsasabi ng totoong address yan ba? Sabi nga sa inyo, yung sa na-read nga ng NBI, yung cashier, yung microdot nga, sabi nga ng agent doon na nagsagawa ng raid sa kanila is ang naka-address po doon sa kanilang SEC registration is iba yung address, tapos yung na-read nila is iba rin. Kumbaga nagtatago po yung mga yan at hindi nagpapakita ng kanilang mga lehitimong mga informasyon sa pagpapile o pagpaparehistro sa kanilang lending company. Hindi nila binibigay mga tamang informasyon. Kaya minsan nag-iisip ako kung may lending, yung mga lending na kung may legal department. Kahit man ako nakatanggap ng mga ganyan, may mga legal department daw sila. Wait lang po. Okay, kala ko kumukulo na. So yun nga, kala ko kasi may mga ganyan na natatanggap din ako legal department, kesyo ganito, may pupunta. Siguro maniwala pa ako kung mga legit na mga lending companies like po yan, like na Iyon, tsaka Home Credit, yung mga legal department talaga yan. Pero kung sa mga online lending, no, napakalaki na kasi na trust issues ko dyan Kaya hindi na ako, tiwala. Sobrang wala na akong tiwala. Siguro may pagkakatiwalaan pa rin ako mga lending na online, like yung Tala, Bilis. Yung iba, meron pa ba? Hindi kasi yun lang kasi yung ang alam na mga
mo hindi na nga haras eh. Kaya, pero ako hindi ko sinasabi siya loan kayo sa mga yun kasi baka may gawin ng iba dyan, i-farm porkit hindi na nga haras. Yung kaya hindi ako nag-review masyado about sa kanila dahil nga kahit ano matitino po kasi yung mga kumpanyang yan, kaya namang hindi bayaran, di po ba? Tapos ipa-farm lang ng iba na makakapal din ng mga mukha na talagang sinasadyang hindi bayaran yung mga legit at yung mga tunay na mga online lending na hindi naman nang gugulo, hindi naman nang gagawa ng mga unfair debt collection practices mga kadyani. So yun, sagot tayo sa isa pa. JN06, shoutout po. Good payer naman ako kaso nagka-problema talaga sa trabaho. Tapos hinaras na ako. Wala pang due date, dinouble check ko, wala pa talaga. Na-stress na ako sa panggigipit nila at nape-pressure pa din ako. Ano tapos hinaras na ako, wala pang due date. Bali ano ba? Naguluhan din ako. Medyo naantok pa kasi kung kakadyan. Sorry. Dinouble check nyo pala yung app siguro. Tapos wala pang due date. Ayan, hinaharas na. Yun yung sinasabi ko sa inyo di ba? Kaya nga, ayaw ko mangutang dyan sa mga ola na yan. Dahil wala pang due date. Minsan nga, isang linggo pang dadaan bago pang due date. Kung ano-ano ng harassment sa aabutin ninyo, ipopost ka na. Tawagan yung mga contacts nyo. Wait lang po ulit. Okay. Ayan, diba? Yung guguluhin ka na. Guluhin yung contact reference. May iba nga dyan naranasan ko. Wala pa ako sa mismong due date ko. Pinost na ako. Ginawa na ako ng GC. Kaya sabi ko nga sa inyo, ganun ako katindi na trust issues dyan na kaya ko naman bayaran yun. That time na yung time na talaga ng due date. Kaya nga, nag-okay din ako nung time na yun dahil alam ko may pambayad ako. Pero yung nagulat na lang ako na i-post ka na tapos i-GGC ka, tatag yung mga friends mo, medyo makakawalang gana talaga. Yun yung sinasabi ni Boss Ryan na kahit sabihin mo na gusto mong bayaran ng mga loaner, paano mababayaran, paano gaganahan magbayad dahil nga napahiya na i-post na sa social media na scammer, magnanakaw, mandarambong, di ba, manluloko ng kapwa dahil lang sa utang na pwede naman pag-usapan like doon sa sabi sa inyo yung iyo na pag-usapan naman namin yung naging settlement namin wala kami naging problema, nabayaran ko paunti-unti tapos sabay nung kaya ko na talagang ibigay yung full payment ko, ibinigay ko na gano'n naman po kasi yan dapat lagi na pag-uusapan lahat ng bagay, hindi naman po na pwedeng harasin kaso ang sistema ng mga OLA is talagang harassment from the level up and updated yung mga ganyan. Nakakalungkot lang kasi syempre kumakagat yung mga iba na lalo yung mga wala pang alam dito sa mga online lending pinapasok pa rin nila at tapos ngayon yung iba sinasamantala dahil porket alam nilang illegal pinaparm. Yun nga sinasabi ko kaya minsan maiisip kayo bakit hindi nawawala yung mga online lending apps na yan dahil meron din yung pagsamantalang mga nagpapabiktima na kunwari biktima. Kaya nga minsan nag-iingat ako sa pagbibigay ng mga advices ko ngayon. May ginagamit bilang gabay ng mga nagpa-farm tapos nagpapabiktim, ayan, kunwari biktima na tapos syempre hinaras na yung tipo magpo-post na nga sa page na pag hinaras ba ako pwede ko na bang hindi bayaran, yung mga ganong tanong napasimple farmer yung mga yan. So yan, sana mga kadyan nakatulong yung video natin ngayon sa inyong mga katanungan sana mag-ingat po kayo at kagaya na sinabi ko kayo na manalangin bago tayo umalis ng ating tahanan at sa trabaho, sa eskwelahan, magdasal po tayo mataimtim at gabayan po tayo ng Panginoon at marami pong salamat sa patuloy na pag-support sa aking channel at magandang umaga po muli kung inyong lingkod kay Johnny ng Johnny Tortiba at itong channel din po usapang utang, usapang wala.